Pangalan? Mark Tahimik Vlog. Ano ka naging tahimik? Hindi naman tahimik. So, shoutout sa Mark Tahimik Vlog. May gusto pang bumati sa'yo. Thank you. Tangka daw po si Catherine Bernardo na makipagbalikan kay Daniel Padilla. Mga 5-6 months ago, nagparamdam daw na parang gusto niya ulit na makausap sila at unawaan. Oo, pero si Daniel daw kasi yung tumanggi. Ay, Ayon sa source, nun daw makarating kay Daniel yung pahimakas na gusto ni Catherine na magkausap sila na mauuwi sa balikan. Dinedma daw ni Daniel. ayan. Oo. Parang bakit pa? At why only now? Hello Kathleen fans! So main items natin, dito yung Elena 1944 na may shoot na daw si Ma'am Catherine. Tapos itong pilot school na ganap na naman no, ni Sir Alden mga kasombrero. So nag-follow up na siya. Pumasok na ulit ang estudyanteng si Richard Fulkerson Jr. mga kasombreros. And nakaka-proud dito kasi sina Daddy Bay, no, si Riza mga kasombreros, talagang dito inayusan nila si Sir Alden mga kasombreros. So parang parang back to school talaga si Pops Alden dito. Talagang nakakatuwa mga kasombreros na parang yung edad dito ay hindi talaga hadlang when you have a dream mga kasombreros, no, lalong-lalo kapag porsigido ka at saka may kakayanan kang bumalik sa pag-aaral mga kasombreros. So itong isa kakulitan ni Sir Alden, pero ito muna sobrang ang touching dito kasi parang siya no, parang talagang bumalik sa bata at saka pag-aaral si Sir Alden tapos si Ma'am Riza at saka si Daddy Bay mga kasombreros yung nag-aayos ng kanyang damit nga po no, at saka uniform mga kasombreros. So sobrang nakaka-touch no. And naisip ko talaga ito na nag-black and white na naman no, ang outfit ni Sir Alden. Kahapon lang black and white yung pre-tape na nag-gym si Ma'am Catherine mga kasombreros. Kasama nga si Sir MJ Felipe. Tapos ito yung kanyang kakulitan mga kasombreros ay may isang vlogger dito na parang gustong magpa-shoutout. Tapos sabi dito ang pangalan isa Mark Tahimik. Mark Tahimik. Tapos sabi ni Pops Alden, paano ka rin tahimik? Sasalita ka naman. Sobrang kulit talaga ni Pops Alden. Tapos si Mama Ten ay talagang dinamay pa niya. So, may gusto pang mag-shoutout dito. Tapos si Mama Ten yung andun sa parang may pinipili at saka may binibili yata mga kasombreros. Sobrang kulit ni Sir Alden mga kasombreros. Parang tropa-tropa lang. Tapos mahilig din siya sa cap, no, sa sombrero mga kasombreros. Katulad nga ni Ma'am Catherine, no, talagang nagdududa na talaga tayo dito sa OOTD, no. Outfit of the day nila Mr. and Mrs. Fulkerson mga kasombreros. Pero yan natin, no. We know for a fact na yun nga yung nangyayari behind or in private mga kasombreros. So ito na nga no, yung Elena 1944, sabi dito sa caption kasi, yung isa meron yun Elena photo shoot no, something like that. Pero if I'm not mistaken, part ito ng kanyang TV commercial na bago na ginagawa mga kasombreros, kagaya nga nung na-vlog ko kanina. So partly ito po ay kumapa-connected pa doon mga kasombreros. So ang caption kasi nung isa doon sa isang nabura ko yata yung isang may caption na Elena shoot mga kasombreros. So nagsisimula na nga sila. So ayun nga po mga, pero abang-abang tayo sa mga kaganapan. And then ito next item natin. So narinig ko dito kay kina Ma'am Christy Fermin na parang ang pangit naman na dating dito. Magkakabalikan daw ayon sa kanilang source ang Katniel. Tapos noong mga nakaraang buwan daw si Ma'am Catherine pa daw ang gustong makipagbalikan. Tapos si Sir Daniel naman ang nagdedma mga kasombreros. Tapos sabi dito for what no? Para saan pa na magbabalikan? Parang ganun ang tono mga kasombreros. Tapos naisip ko naman, nakita nga ng mga tao ngayon yung chemistry no, ni Ma'am Maris Racal at saka ni Sir Daniel Padilla mga kasombreros, na kung saan may mga nahuhuli silang mga off-cam moments na parang nagkakiligan or nagkakatitigan mga kasombreros. So kung si Ma'am Maris Racal talaga
yung para sa kaya Sir Daniel Padilla mga kasembreros ay why not, no? Kung saan siya masaya mga kasembreros at kung saan sila masaya at komportable. So go lang ng go, no? Basta si Ma'am Catherine ay meron ng piloto at saka Mayor Alden na nag-aantayan. So nakita talaga natin dito yung venture. Talagang sila ay nag-aantayan lang mga kasembreros at saka they enjoy their singleness and their ventures na trabaho, projects dito, and then waiting season at sa waiting stage sila mga kasembreros because they're both single mga kasembreros. Tapos ito, nauulitan ako dito. Nauulitan ako dito mga kasembreros sa caption ng ng isang cat din. Nung isang cat din admin. Sabi niya hindi na bag-grade to, nag-live selling na si Kuti. Kasi nga din sa may bag-grade, di ba, ni Sir MJ Felipe. So, para sa akin, nung una, syempre, nawala lang. Kasi syempre, bag-grade yun. Pero, ang tataba ng utak ng mga kasi nalungkat na yung lahat ng ng laman ng bag na mga kasembreros dun sa full version ng vlog na ito. So, sobrang kulit ng mga kasembreros niya. Ng mga Cathletics at saka ng Catherine admin mga kasembreros. So parang ang tataba, parang minsan hindi mo naiisip yung naiisip nila. So pag nakita mo naisip pala nila ito tapos nag-post sila, so ako din ay napapatawa mga kasembreros at saka nakukulitan. So I'm just sharing you the gift of laughter and the gift of joy mga kasembreros. And then ito si Sir RV mga kasembreros, nag-picture pala siya, no, dun after ng premiere night nga ng P77 ni Ma'am Barbie Forteza na showing na nga ngayon sa mga sinihan sa Pilipinas. And nakita ko yung mga reviews, maganda yung reviews ng mga tao sa TikTok mga kasembreros. Pero pag kasi horror siya, I don't recommend kung matatakotin kayo mga kasembreros. Pero kayo na pong bahala kung manonood kayo o hindi. And si Mama Annette Gozon nga dito, ayan, parang may pahiwatig siya for more movies na darating mga kasembreros. So sabi niya dito sa bawat movie na gagawin nila sa GMA Pictures mga kasembreros ay they will give it all mga kasembreros. So Ma'am Annette Gozon, Attorney Annette, dinggin niyo po ang aming hiling na Kathleen ulit mga kasembreros para billion na naman ang income. billion na naman ang income Ma'am Annette. So maawa po kayo. So, GMA Pictures ito. So, she's actually promoting P77 here. Pero naisip ko lang kasi parang generalize na rin na yung may mga movies pa sila na gagawin. May mga pelikula pang gagawin mga kasembreros. So, naisingit ko lang talaga dito na hopefully and praying mga kasembreros na dinggin nila yung Kathleen na tandem mga kasembreros. And then ito, si Baby QQ, no, spotted kasama ang kanyang mama sa may kotse. So this was 4 days ago pa actually. So kanina ko lang nakita. So kung kaya ngayon ko lang po na-share na malaki. Ang bilis na makino kapag 10 years old na yung bata. Tapos pataas na pataas. Mabilis na lang, no? 10, 11, 12. So binata dalaga na agad ang mga kabataan, mga kasombrero. So ang bilis lang. So kagaya ni Lexine, no? Madali siyang lumaki mga kasembreros. Speaking of Mang Lexine, nasa semifinals na sila mga kasembreros, no? Ang galing, so ibig sabihin ang galing pa rin nila, no? Kasi nakaabot sila ng semifinals mga kasembreros. So hoping and praying din na manalo si Ma'am Lexine kasi happy ang kanyang lola, no, na si Mami Min nga mga kasembreros. And the next item natin, ang laki pala nito, no? Ang mahal pala ng presyo mga kasembreros ng outfit ni Ma'am Catherine dito nang pumunta siya sa Ivy Clinic mga kasembreros kasi umabot pala ng 500,000 ito. Ang nagpamahal dito yung so ang composition pala dito is yung kanyang eyeglasses na Yves Saint Laurent na 22,000 mga kasembreros. Tapos yung kanyang yung bag dito, yung kanyang sandal is 70,000. Tapos yung kanyang bag na pinakamahal sa lahat ay itong Christian Dior na 415,000 mga kasembreros. So napakamahal, no? Pero afford naman niya box office or phenomenal box office queen mga kasembreros.
Alright, sinasyo sa ating countdown items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is July 30, 2025, Wednesday na po. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title, Gaano Katagal? Psalms 6 verses 2 to 3. Have mercy on me, O Lord, for I am weak. O Lord, heal me, for my bones are troubled. My soul also is greatly troubled. But you, O Lord, how long? No, gaano katagal? Ang tanong niya, King David dito mga kasembreros. Punong-puno ng stress at punong-puno ng trouble, punong-puno ng distress at sorrow or kapighatian mga kasembreros or kalungkutan ang verse na ito, no? Na kung saan ang hari ng Israel ay nagtanong no kung gaano katagal ang pagdurusa na kanyang daranasin sa ating buhay, no. As a sort of introduction, meron ba tayong mga problema na kinakaharap ngayon sa anong aspeto ng buhay? Maaring sa finances, maaring sa physical, maaring sa relasyon, no. Wala kayong maayos na relasyon ng iyong magulang, ng iyong anak, ng iyong kapatid, ng iyong asawa, ng inyong kapitbahay. Baka meron kayong mga hidwaan at saka misunderstanding at hindi nagpapatawaran, ay maaring ito po ay nagkakos sa atin ng distress at saka troubled spirit. Ang mga taong may problema sa mental health mga kasembreros, which is napakahalagang usapin talaga ng mental health, no? Importante na they're surrounded by positive people. They're surrounded by happy and optimistic people mga kasembreros. Yung mga taong may problema sa mental health kasi parang from time to time nagiging anxious sila, no, nagiging stressful sila, nag-worry sila agad-agad, nababalisa, and so on mga kasembreros. And ang Book of Psalms ay napaka-effective po actually na book, no, para sa mga taong may dinaranas ng stress, na anxiety, and then of course ng depression and mental health issues mga kasembreros. Kung tayo po ay parating nababothered, no, parating nababalisa, I recommend po talaga na basahin po natin ang Book of Psalms kasi napakaganda po nito. Nakaka-renew po ito ng spirit, nakaka-renew ito ng kaluluwa, nakaka-renew ito ng ating mood mga kasembreros, and in particular, ang atin pong view sa buhay when it comes to sorrow, when it comes to joy, when it comes to victory, when it comes to triumph, when it comes to praising and exalting and thanking God mga kasembreros. So si King David dito, na kung saan nga siya yan nagsulat ng may pinakaraming salmo mga kasembreros. May mga nagsulat din kasi ng mga salmo sina Moses, sina Asaph, no, yung mga leaders na musicians, mga kasembreros, and so on. The separated, the repeated question, how long, Lord, how long? So, sa ibang version kasi ay inulit-ulit ito, no, how long, how long? Ay nag-highlight ito ng desperation, okay? Longing for relief, okay? Di ba sa ating mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng baha, kailangan nila ng relief goods, no, or relief packs sa mga kasembreros para maibsan ang kanilang gutom, ang kanilang paghihirap, ang kanilang kumapanong pangailangan nila mga kasembreros. So sa atin, no, kapag tayo pa ay malungkot, we are kailangan natin ng relief, nare-relief ang ating stress, okay, di ba? May mga material tayo na mga reliever. Okay, kunwari, parang ikaw ang alternative. Okay, ikaw yung pandugtong doon sa kulang. Kunwari, no, walang papasok ngayon sa duty ng 9 to 10 or 10 to 11. So, merong reliever. Kaya merong tao na papasok para mapunan yung walang papasok na shift mga kasembreros. So, parang gano'n. So, kapag gutom tayo, may mga relief packs, may relief goods, and so on mga kasembreros. So, gano'n po sa buhay natin. Kapag kulang po tayo ng kagalakan, kulang tayo sa positivism, kulang tayo sa pag-asa, kulang tayo sa pananampalataya, kulang tayo sa pagpapatawad, kulang tayo sa forgiveness, and so on, ay kailangan natin ng reliever. And that's where God is working sa ating buhay kapag tayo po ay may pagkukulang sa buhay mga kasembreros. So especially sa ating mental health matters. To understand Psalms 6 verses 2 to 3 mga kasembreros, we fully need to consider the wider context of the chapter and its placement within the book of Psalms. So ang Psalms na ito mga kasembreros ay sinulat ni King David na kung saan siya po ay umiiyak ng awa. Umiiyak siya para maibsan ang kanyang pighati mga kasembreros. And ang buong chapter ng Psalms 6 mga kasembreros ay parang nakikiusap, okay? Nakikisumamo,
nagsusumamo. So ganun mga kasombrero sa malalim na Tagalog. So nagsusumamo si Haring David mga kasombrero sa Panginoon na maawa, no, na magkaroon siya ng kumapa ng attention, no, bigyan ng attention mga kasembreros sapagkat kasi ang sabi dito ni King David, yung bones niya, yung kanya mga buto daw ay troubled. Ibig sabihin, hindi lamang siya sa mental, hindi lamang siya sa physical may problema mga kasembreros, kundi sa kanyang kabuuang pagkatao. So, bones represent yung physical aspect niya, Haring David. So let's highlight the vital components that make up Psalms 6:2-3. The emotion expressed in the opening my soul is in deep anguish. So ito po sa ibang version mga kasembreros. So ang deep anguish ay yung grabe yung sorrow, grabe yung pighati. And ito po ay description ng human condition na lahat po talaga tayo ay merong kahinaan when it comes sa lahat ng aspects ng ating buhay. Many of us have faced moments when our spirits felt crushed under worry or pain. So, may mga times na talagang nababalisa tayo, parang kinrush or parang piniga yung ating isipan, ang ating kaluluwa, ang ating mga bulsa, no, parang piniga na kasi wala ng pera. So, ganun mga kasi the term sorrow carries a profound weight suggesting extreme distress. So, sorrow or anguish mga kasambres, hindi lamang siya sad din. Sad kapag medyo mababaw pa na malungkot mga kasambres, pero kapag malalim na ng mga na condition, malalim na kalungkutan ay anguish, agony, no, sorrow mga kasambres. It's not mere sadness, it is deep suffering that can feel almost unbearable, emphasizing our need for God's mercy. So unbearable siya na parang hindi na kayang dalhin mga kasambres, kumbaga pa sa mga bagahe at sa mga burdens ay sobrang bigat na niya, no? Kung pa ikaw ay isang tao tapos magkakarga ka or lalagay mo sa ulo mo yung 2 sako ng bigas, so sobrang hirap at sobrang bigat. So ganun po mga kasambreros, no? In deep anguish, in deep sorrow mga kasambreros, ay ito po ay call sa atin at tawag na kapag tayo po ay malungkot ngayon at kailangan ng awa ng Panginoon, let's always cry out for God mga kasambreros. In essence, this passage reflects a poetic understanding of our human need for connection with God during our hardest moments. So ito yung time, parang si Sir Alden, no, sabi niya, gamitin natin yung ating pain, yung ating sorrow, yung ating burdens para po mapalapit tayo sa Panginoon. So gamitin natin itong instrument. Hindi natin dapat hinahayaan na the more that we get sad or the more that we get sorrowful or anguished mga kasambreros, ay mas lalo tayong lumayo sa Panginoon, baliktad. So mas lalo tayong nalulungkot, mas lalo tayong magbabasa ng salmo, magbabasa ng mga awit, magbabasa ng Biblia mga kasambreros. Kasi doon marirefresh yung yung ating sarili, yung ating pagkatao, yung ating mental health. By recognizing, like David, we can also seek His response or God's response mga kasambreros. By recognizing our need for divine help, we affirm our faith and trust in His strength, promising that we are heard, no? Nadidinig tayo ng Diyos no matter how long the waiting may seem. So, talagang may waiting season. And sa waiting season na ito mga kasambreros, sa waiting stage na ito, dito mag-work ang Holy Spirit ng Panginoon kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo po ay nagsisik sa Kanya. Hindi po pwedeng na parang markabahala o sige, bahala na si Batman. So hindi po pwedeng ganun. Ang kasabihan na iyan ay kasabihan lang ng mundong ito mga kasambreros. Walang Batman kasi even si Batman ay may kamatayan mga kasambreros, and tao lamang din sila. It's just a mere science fictional character mga kasambreros. So next, David's experience reminds us that suffering is not uncommon. While we may sometimes feel isolated in our pain, we must remember that countless people have faced hardship throughout history, including great figures of faith like David. So kahit yung mga tao sa Biblia, no, na Samson, sina Moses, sina Prophet Jeremiah, Prophet Ezekiel, Prophet Daniel, Prophet Isaiah, Prophet yung si King Hezekiah, sina Deborah, sina Sam, halos lahat mga kasambreros, no? Si Apostle Paul, lalong-lalo si Apostol Pablo, no, sa New Testament mga kasambreros, and the apostles, no, and si Apostle Stephen and so on mga kasambreros. Grabe yung kanilang hirap na dinanas, but hindi sila nagpatinag, no? Hindi sila nagpabuwal mga kasambreros sa pananampalataya nila sa Panginoon, and kung kaya natanggap nila ang kaluwalhatian at glory
na nagmumula, gantimpala mula sa Panginoon, mga kasembreros. So moreover, when we find ourselves in anguish, we can seek healing. So healing, ang anxiety kasi, hindi lang yan po pwede na meron kang anxiety, kaya mo yan. So hindi lang siya gano'n na parang wala lang, mga kasembreros. Kumbaga pa, kailangang i-deal natin siya. Kailangan i-face at harapin natin siya na meron talaga. Okay? Merong problema sa mental health issues, meron tayong physical illness, for example, may problema tayo sa pera. So those are the things na kailangan natin kumapaharapin, mga kasembreros, at kumapalagyan ng solusyon. And mental health issues, agonies, and sadness, mga kasembreros, and anguish moments natin ay kailangan i-deal din yan. So how can we deal them? By clinging to God, praying to God, reading His Word, obey His Word, mga kasembreros, and ask God for His mercy, mga kasembreros, and forgiveness, and His Spirit, no, to comfort us, no, kasi siya ang ating greatest comforter, no. Maaring may kaibigan tayo, may family members tayo na nag-comfort sa atin, meron tayong asawa or jowa, for example, or kapatid, but they're also, no, blessings from God. Nagiging instrumento din sila ng Panginoon. But kapag tayo lang mag-isa sa kwarto, no, let's pray, let's magpatugtog tayo ng mga worship songs, no, go with the melody, and manalangin talaga, mga kasembreros. Always pray po, unceasingly, no, hindi po talaga natatapos, unstoppingly, mga kasembreros. Alright, so kasi lahat tayo nagdaranas talaga ng iba't mang uri ng pighati at stress sa buhay. So yun lang po sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, awa na nagmumula sa Panginoon, at ang kanyang comfort, mga kasembreros, na kahit gaano katagal, no, kahit gaano ka long, mga kasembreros, ang ating waiting season, siya po ay naririnig ang ating panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.